and welcome to another CNN Philippines special presentation. I'm Ruth Cabal. And I'm Cherry Mercado. We're delighted to bring you another senatorial forum. We're going to ask our candidates questions you want answered on the issues that matter most to us. As we approach the big decision day on May 13th, it's critically important that we know the candidates so we can decide which of the more than 60 aspirants are most qualified to be our senators. We invited 4 senatorial candidates for today's forum. Unfortunately, one of them canceled. We only have 3 of them who we will be talking to about their plans, their policies, and to understand why they're running for office. But before we welcome our guests, we'd like to share a few guidelines. Yes, we want to remind our candidates that you will have 1 minute and 30 seconds to answer questions. In the last 10 seconds, you will hear this sound. That should remind you to start wrapping up. Here's the sound you will hear when your time is up. And of course, candidates, we also have a monitor in front of you para po makita nyo kung ilang segundo na lang yung natitira para makasagot kayo ng inyong mga tanong. We also have questions that are answerable by yes or no, so keep your signboards ready. So let's now welcome our senatorial candidates in alphabetical order. Labor leader and former president of the Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Leody de Guzman. He is running under the Partido Lakas ng Masa. Welcome to the program, Leody de Guzman. Our next candidate is lawyer Larry Gadon. He is running under the Kilusang Bagong Lipunan, which was founded by the late President Ferdinand Marcos. Larry Gadon, welcome to the show. Our next guest is Dr. Willie Ong, but he's unable to make it today. He's a cardiologist and a former columnist. Willie Ong is a candidate of Lakas CMD. We still hope to have him in our next senatorial forum. And last but not the least, Dan Roleda. He is also a lawyer and current Secretary General of the United Nationalist Alliance, led by former Vice President Jejomar Binay. Dan Roleda, welcome to the program. And thank you to all the candidates who are here with us today for the senatorial forum. Let's go straight to our first question now, Ruth. This will serve as your opening statement, candidates. And our question is, why are you running for senator? Let's do this in alphabetical order. Leody de Guzman first. Tumakbo ko bilang senador dahil gusto ko magkaroon ng kinatawan ng mga manggagawa sa loob ng Senado. Ang ating mga manggagawa ang bumubuo ng pinakamalaking porsyento ng ating mga mamamayan. Subalit hanggang sa ngayon, pagkalipas ng napakahabang panahon ay wala pa rin kinatawan ng ating mga manggagawa sa Senado. Doon binubuo ang mga batas. Kaya after ng 102 years na ng Senado, walang matinong batas na nagawa ang Senado para sa ating mga manggagawa. Kaya't hirap pa rin ang buhay ng ating mga manggagawa at even yung mga mamamayan natin, mga magsasaka, mga maralita, mga ngisda, tricycle driver, hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang matinong batas na nagbibigay ng proteksyon sa kanilang kabuhayan at karapatan. Kaya ako, dito sa eleksyong ito, ay nangahas na tumakbo bilang senador para katawanin yung boses ng mga manggagawa sa loob ng Senado at pati na yung interes ng ating mga pangkaraniwang masa. Sapagkat sa ngayon ay mga batas na nagagawa sa ating Senado at even sa Kongreso ay pabor na pabor sa mga kapitalista at mga mayayaman. Kaya yung ating mga mayayaman sa ating bansa ay payaman ng payaman at yung mga mahirap, pahirap ng pahirap. Kaya kinakailangan ang isang senador galing sa hanay ng manggagawa at ng masang Pilipino. Mamaya, we hope to ask you kung ano yung mga batas na tinutukoy mong yan. But let's first go to Attorney Larry Gadon. Why are you running for senator? Yeah, I'm running for senator because I want to support the real change that President Duterte wants to advocate. And I believe that the senators that should be elected in the coming election should be those who are in favor of what President Duterte is doing. Nakikita ko kasi yung ibang mga senador dyan sa Senado ngayon ay tutol nila ng tutol at oppose ng oppose just for the sake of opposing. And wala naman talaga silang gustong gawin kundi ang harangan ang lahat ng mga gustong pagbabago na gawin ni Presidente Duterte. And maraming mga bills na dapat na maipasa
para lang na gumaan ang buhay ng mga Pilipino. At yan ay unang-una na yung pagpababa ng halaga ng kuryente at yung lahat ng mga tulong para sa mga OFW, yung pagkakaroon ng malawakang industriya para sa pagkakaroon ng mga trabaho ng mga Pilipino. Yung nakikita ko kasi ang Senate ngayon, marami sa kanila ang hindi naman talaga qualified maging senador. Unang-una, kulang na kulang ang kanilang kaalaman. Okay. Kaya dapat, ako tumatakbo kasi kung gusto niyo ng pagbabago, pumili kayo ng bago na hindi bobo. Okay. Dan Roleda, kayo po, bakit po kayo tumatakbo bilang senador? Thank you. I am Attorney Dan Roleda from Calbay City, Samar. Gusto ko ipaalam sa ating mamamayan kung anong kwalifikasyon ni Dan Roleda at anong kanyang mga plano sa ating mamamayan. Ako po ay nagtapos ng AB Economics sa UST noong 1977. Ako po ay nagtapos din ng Bachelor of Laws noong 1981, magna cum laude, valedictorian, at ako po ay nag-number 27 sa 1981 bar examinations. Ako po ay naging konsyal ng Maynila noong 1992 hanggang 1998. At ako po yung naging presidente ng Philippine Councilors League noong 1995 hanggang 1998. Noong pong 1998, yung unang halalan ng party list election, ako po tumakbo under ALAB o ang lakas na bagong kooperatiba at ito po yung nagsilbi hanggang 2001. Noong 2001 po, ako yung natalaga naman sa Malacanang sa kabinete nung President Gloria Macapagal Arroyo bilang Presidential Advisor for Foreign Investments hanggang 2010. After 2010 po, ako yung naging Deputy Campaign Manager nung Vice President Jojo Binay, yung siya'y tumakbo bilang Presidente. At pinagpapatuloy ko po ang aking paglingkod sa ating mamamayan bilang isang konsultant sa maraming adhikain ng ating gobyerno. Ako po si Dan Roleda, hadikain ko po ay tulungan ang pamilyang Pilipino na bigyan ng mga unang pangailangan na bawat pamilya na naukol sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, pagkain at desenteng pamamahay. Naniniwala po ako na pag ito'y natugunan natin, ay maging masaya at maging matibay ang bawat pamilyang Pilipino. Dan Roleda po, salamat po. Okay, our next question is answerable by yes or no. So sana po, let's prepare our signboards para makasagot po kayo dito sa ating tanong. Lapit lang tayo dito ng konti. Right now, there are at least 22 pending reclamation projects in Manila Bay at sinasabi this could affect nearly 10% of the whole area. Nagkaroon ng congressional hearing dun sa rehabilitation ng Manila Bay. The Philippine Reclamation Authority is saying that it has many economic benefits kung matuloy itong mga projects na to. It can even be a solution to Manila's flooding problems. Pero apparently some lawmakers are not convinced. They're saying it has a negative impact on the environment. The question is, should we proceed with these reclamation projects on Manila Bay? Yes or no? Okay. Okay, 2 no and 1 yes answers. We will take a short break muna, Ruth. When we return, we will ask you, the candidates, our question about the narco list, whether to release or not to release. This is a CNN Philippines special presentation, our weekly senatorial forum in the lead-up to our midterm elections on May 13. And we invite you to join the conversation on our Facebook page. We will ask some of your questions. Stay with us right here on CNN Philippines. Welcome to our weekly senatorial forum. I'm Ruth Cabal. And I'm Sherry Mercado. Today we are asking 3 senatorial candidates questions you want answered on the issues that matter most to us, so stay with us all throughout this hour. Despite concerns raised by some quarters, the President has ordered the release of the so-called narco list. This question will go to Larry Gadon, Leody de Guzman, and Attorney Dan Roleda. The DILG says it will make public the narco list by next week. PDEA has reservations. The Commission on Human Rights says making the narco list public is a violation of due process. Some senators and opposition candidates say it's unconstitutional. Our question number 3 is, let's start with Attorney Larry Gadon. Should the narco list be released? No, I believe in the due process, and yung narco list is already a public judgment. So I am not in favor of the narco list. They could probably start investigating these names included in the narco list, but they should not make it public.
Okay. You still have 1 minute. Do you still want to expound on your answer? I think that's more complete. So we'll go to Attorney Dan Roleda. Ako'y tutul din na ilabas itong narco-list kasi nga ito'y labag din sa karapatan, human rights ng mga nasa listahan. Siguro ang aking suggestion, ang instead na ilabas sa publiko itong listahan, ay kanilang sulatan itong mga nasa listahan at tanungin at bigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit sila ay nasa narco-list o dapat ba sila alisin doon. Kasi ang stigma kasi dito, hindi lang naman sa public, lalo sa pamilya. Mahirap kaya alisin ang condemnation o judgment ng publiko pag nilagay kagad ang pangalan. E paano kung inosente yung nasa listahan at siya pa ngayon magkakaroon ng mga hirap at siya pa yung magkakaroon ng maraming problema kung paano niya patunayan ang kanyang pagka-inosente sa narco-list. Kaya the best thing really to do is to observe human rights, protect due process, observe the law, at sulatan itong mga nasa narco-list para ipaliwanag ng pribado at sa tamang proseso ang mga kanilang aligasyon. Meron namang korte, meron fiscal, ba't di nila doon ipasok kesa i-public kagad dahil ito'y public judgment kagad. Hindi maganda at magkagulo ang ating sosyedad. Okay, Leo de Guzman, should the narco list be released? May violation kasi do sa demokratikong proseso. Kung talagang matibay yung mga ebidensya ng ating pamahalaan, kasuhan. Kasuhan na lang yung mga pinagbibintangan o pinaakusahang mga sangkot sa pagbibenta ng droga at iharap sa husgado silang lahat. Okay, so hindi nyo na po ubusin ng inyong Hindi oras. na. We move on to our next question. This is for all the candidates. The World Health Organization reports more than 12,000 have contracted measles over the last 2 months lang po yan, and 200 have died. It's a significant increase from the same period last year. Dito rin sa ating bansa, may ilang areas that was placed and declared that there was a measles outbreak. Kaya there is an urgent need to address the problem, as we know. So our next question, Larry Gadon, let's start with you. What do you think you should do to resolve this problem on the measles outbreak? Well, I think the Department of Health should increase or intensify the public information campaign. You know what's the trouble with the measles, anti-measles program is that after there are 3 phases in vaccination program. Yun yung first phase, yung 3 to 12 months old, and then the 12 months to 24, and then the 24 to 35 months. The trouble is, yung mga mothers kasi, ang iba sa kanila, o marami sa kanila, akala nila pag natapos na yung DPT, okay na. O yung iba naman, after the second batch of vaccines, pagkatapos ng second batch, akala nila tapos na lahat. So there should be an effort, more effort should be done by the DOH to convince the mothers that you should not stop from the phase 1 and the second phase of the vaccination program, but you should continue the 3 phases. Yun ang naging problema dyan sa measles. And since they concentrated on the Dengvaxia efforts, nakalimutan nila o nakalagtaan nila yung timetable nila doon sa measles program, anti-measles program. So, ang talagang dapat gawin yan ay i-educate uli yung mga mothers. So, Leody de Guzman, kung senator ka ngayon, anong gagawin mo tungkol dito sa measles outbreak? Dapat talagang magkaroon ng malawakang information campaign yung ating pamahalaan, yung Department of Health. Siguro dapat gamutin din yung nangyaring masamang epekto nung usapin ng tungkol sa Dengvaxia. Masyadong na-sensationalize at tingin ko ay nagamit yung Dengvaxia para usigin yung mga kalaban dati. At nagdulot ng hindi maganda para doon sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nanay, natakot sila na baka mapagaya doon sa Dengvaxia. Ay mukhang may mga opinion naman na hindi naman eksakto na yun naman ang dahilan kung bakit may mga namatay na bata doon sa mga nakaraan. Sana magkaroon ng masusing pag-aaral doon at once and for all,
ay magkaroon ng judgment hinggil dun sa issue ng dingbaksya para nang sa ganun mawala yung takot ng ating mga magulang. Kasi siyempre naman yung nanay ay ikikipagsapalaran nila yung kailang mga anak doon sa panibagong bakuna ay baka mapagaya doon sa kinatatakutan nilang dingbaksya. Na dapat, kaya ang aking panawagan, sana ay magkaroon ng klarong judgment na doon sa dingbaksya, kung yung nga ba ay totoong nakasama ng todo at naging resulta ng pagkamatay ng mga bata, or nagamit lang para na politika yung bagay na yon. Okay, Dan Roleda. Yes. Kung ako'y magiging senador, I will exercise my oversight function na tawagin ko pansin ng Department of Education, Department of Health, saka Department of Local Government na dapat pagtingin nila ang kanilang information campaign sa mga barangay at sa mga bahay-bahay at sa eskwelahan. Ito kasi ay ang information campaign ay mahalaga para malaman ng mga magulang na importante itong anti-vaccination sa measles disease na to para masugpuan at control ang pagkalat nito. Kasi dito ang ating mga barangay health workers, kailangan sila magbahay-bahay, dalawin ang mga pamilya, kung kumustahin sila. Hindi lang ito kasi yung remedial, dapat preventive din kasi. Dapat talaga ng ating mga local government, tawagin din mga barangay chairman, mga officials, na magbahay-bahay information campaign. At sa eskwelahan din, ang mga guro, lalo na may epidemic, ay dapat ay banggitin sa eskwela at sa classroom na dapat ang mga kabataan ay magpa-anti-vaccine. Ito kasi yung measles mga problema, hindi lang ito tungkol sa measles, kundi sa iba pang mga epidemic, ay talagang dapat information campaign at dapat matugunan kaagad ng mga kinaukulan kasi para maagapan. Okay, so ang susunod natin ngayon ay isang yes or no question. Pakiready lang po ang inyong mga signboard. Our question is, do you support a proposed law banning open pit mining in the country? Open pit mining? Yes, Attorney Dan. Attorney Gadon. Okay, dalawang yes at isang no. You're watching a CNN Philippines special presentation. Weekly na po ang gaganapin nating senatorial forum para mas marami tayong makausap at makilala sa ating mga senatorial candidates. We are live on free-to-air, Channel 9 and on cable, as well as live streaming on cnnphilippines.com and Facebook. We also invite all of you to participate. Pwede po kayong makisali sa ating usapan ngayon. Punta lang kayo sa ating Facebook account, pati rin sa Twitter. Pwede niyong gamitin ang hashtag #TheFilipinoVotes. Please stay with us. Welcome to our weekly senatorial forum. I'm Ruth Cabal. And I'm Sherry Mercado. Today we are asking 3 senatorial candidates questions you want answered on the issues that matter most to us, so stay with us all throughout this hour. Despite concerns raised by some quarters, the President has ordered the release of the so-called narco list. This question will go to Larry Gadon, Leody de Guzman, and Attorney Dan Roleda. The DILG says it will make public the narco list by next week. PDEA has reservations. The Commission on Human Rights says making the narco list public is a violation of due process. Some senators and opposition candidates say it's unconstitutional. Our question number 3 is, let's start with Attorney Larry Gadon. Should the narco list be released? No. I believe in the due process, and yung narco list is already a public judgment. So I am not in favor of the narco list. They could probably start investigating these names, including in the narco list, but they should not make it public. Okay. You still have 1 minute. Do you still want to expound on your answer? I think that's more complete. So we'll go to Attorney Dan Roleda. Ako'y tutol din na ilabas itong narco list kasi nga ito'y labag din sa karapatan, human rights ng mga nasa listahan. Siguro ang aking suggestion, ang instead na ilabas sa publiko itong listahan, ay kanilang sulatan itong mga nasa listahan at tanungin at bigyan sila ng pagkakataon na magpaliwanag kung bakit sila ay nasa narco list o dapat ba sila alisin doon. Kasi ang stigma kasi dito, hindi lang naman sa public, lalo sa pamilya. Mahirap kaya alisin ang condemnation o judgment ng publiko pag nailagay kagad ang pangalan. E paano kung inosente na sa listahan at siya pa ngayon magkakaroon ng mga hirap at siya pa magkakaroon ng maraming problema kung paano niya patunayan ang kanyang
pagka-inosente sa narco-list. Kaya the best thing really to do is to observe human rights, protect due process, observe the law, at sulatan itong mga nasa narco-list para ipaliwanag ng pribado at sa tamang proseso ang mga kanilang aligasyon. Meron namang korte, meron fiscal, ba't di nila doon ipasok kesa i-public kagad dahil ito'y public judgment kaagad. Hindi maganda at magkagulo ang ating sosyedad. Okay, Leody de Guzman, should the narco list be released? May violation kasi do sa demokratikong proseso. Kung talagang matibay yung mga ebidensya ng ating pamahalaan, kasuhan. Kasuhan na lang yung mga pinagbibintangan o pinaakusahang mga sangkot sa pagbebenta ng droga at iharap sa husgado silang lahat. Okay, so hindi nyo na po ubusin ang inyong Hindi oras. na. We move on to our next question. This is for all the candidates. The World Health Organization reports more than 12,000 have contracted measles over the last 2 months lang po yan, and 200 have died. It's a significant increase from the same period last year. Dito rin sa ating bansa, may ilang areas that was placed and declared that there was a measles outbreak. Kaya there is an urgent need to address the problem, as we know. So our next question, Larry Gadon, let's start with you. What do you think you should do to resolve this problem on the measles outbreak? Well, I think the Department of Health should increase or intensify the public information campaign. You know what's the trouble with the measles, anti-measles program is that after there are 3 phases in vaccination program. Yun yung first phase, yung 3 to 12 months old, and then the 12 months to 24, and then the 24 to 35 months. The trouble is, yung mga mothers kasi, ang iba sa nila, o marami sa nila, akala nila pag natapos na yung DPT, okay na. O yung iba naman, after the second batch of vaccines, pagkatapos ng second batch, akala nila tapos na lahat. So there should be an effort, more effort should be done by the DOH to convince the mothers that you should not stop from the phase 1 and the second phase of the vaccination program, but you should continue the 3 phases. Yun ang naging problema dyan sa measles. And since they concentrated on the Dengvaxia efforts, nakalimutan nila o nakalagtaan nila yung timetable nila doon sa measles program, anti-measles program. So, ang talagang dapat gawin yan ay i-educate uli yung mga mothers. So, Leody de Guzman, kung senator ka ngayon, anong gagawin mo tungkol dito sa measles outbreak? Dapat talagang magkaroon ng malawakang information campaign yung ating pamahalaan, yung Department of Health. Siguro dapat gamutin din yung nangyaring masamang epekto nung usapin ng tungkol sa Dengvaxia. Masyadong na-sensationalize at tingin ko ay nagamit yung Dengvaxia para usigin yung mga kalaban dati. At nagdulot ng hindi maganda para doon sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nanay, natakot sila na baka mapagaya doon sa Dengvaxia. Ay mukhang may mga opinion naman na hindi naman eksakto na yun naman ang dahilan kung bakit may mga namatay na bata doon sa mga nakaraan. Sana magkaroon ng masusing pag-aaral doon at once and for all, ay magkaroon ng judgment hinggil dun sa issue ng Dengvaxia para nang sa ganun mawala yung takot ng ating mga magulang. Kasi siyempre naman yung nanay ay ikikipagsapalaran nila yung kailang mga anak doon sa panibagong bakuna ay baka mapagaya doon sa kinatatakutan nilang Dengvaxia. Na dapat, kaya ang aking panawagan, sana ay magkaroon ng klarong judgment na doon sa Dengvaxia, kung yung nga ba ay totoong nakasama ng todo at naging resulta ng pagkamatay ng mga bata, or nagamit lang para na politika yung bagay na yon. Okay, Dan Roleda. Yes. Kung ako'y magiging senador, I will exercise my oversight function na tawagin ko pansin ng Department of Education, Department of Health, saka Department of Local Government na dapat pagtingin nila ang kanilang information campaign sa mga barangay at sa mga bahay-bahay at sa eskwelahan. Ito kasi ay ang information campaign ay mahalaga para malaman ng mga magulang
na importante itong anti-vaccination sa measles disease na to para masugpuan at kagad control ang pagkalat nito. Kasi dito, ang ating mga barangay health workers, kailangan sila magbahay-bahay, dalawin ang mga pamilya, kung kumustahin sila. Hindi lang ito kasi yung remedial, dapat preventive din kasi. Dapat talaga ng ating mga local government, tawagin din mga barangay chairman, mga officials, na magbahay-bahay information campaign. At sa eskwelahan din, ang mga guro, lalo na may epidemic, ay dapat ay banggitin sa eskwela at sa classroom na dapat ang mga kabataan ay magpa-anti-vaccine. Ito kasi yung measles mga problema, hindi lang ito tungkol sa measles, kundi sa iba pang mga epidemic, ay talagang dapat information campaign at dapat matugunan kaagad ng mga kinaukulan kasi para maagapan. Okay, so ang susunod natin ngayon ay isang yes or no question. Pakiready lang po ang inyong mga signboard. Our question is, do you support a proposed law banning open pit mining in the country? Open pit mining? Yes, Attorney Dan. Attorney Gadon. Okay, dalawang yes at isang no. You're watching a CNN Philippines special presentation. Weekly na po ang gaganapin nating senatorial forum para mas marami tayong makausap at makilala sa ating mga senatorial candidates. We are live on free-to-air, Channel 9 and on cable, as well as live streaming on cnnphilippines.com and Facebook. We also invite all of you to participate. Pwede po kayong makisali sa ating usapan ngayon. Punta lang kayo sa ating Facebook account, pati rin sa Twitter. Pwede niyong gamitin ang hashtag #TheFilipinoVotes. Please stay with us. Welcome to a CNN Philippines special presentation. We are joined today by 3 senatorial candidates, Leody De Guzman, Larry Gadon, and Dan Roleda. Thank you again for joining us today. And if they're wondering bakit may vacant seat, dapat po guest din natin ngayon si Dr. Willie Ong, pero nagpasabi siya na hindi siya makakarating. And bago natin puntahan yung sabi nating question on traffic, we also have questions from social media. Ito galing to sa Facebook. Tanong ni Ray John Primo. Malaking factor ba ang pagsasabi ng katotohanan bilang isang public servant at bakit? Ito question sa lahat ng mga kandidato. Mainit tong issue na to na pinag-usapan last week. Dan, okay. Mahalaga talaga yan dahil ang public office sa public trust. Kailangan ang sinasabi ng isang naglilingkod sa bayan ay puro katotohanan. At ang accountability kasi namin ay talagang matindi. Dapat talaga bantayan ng mamamayan. Kami mga naglilingkod kasi sa public service, kami ay public servant ninyo. Kaya kailangan talaga kayo mga mamayan ay binabantayan kami at sinasabihan kami kung ano dapat namin gawin. Kami dapat ay mga public servant na tumutulong at nagpapatupad ng inyong mga mitiin at panaginip sa buhay. Kaya talaga public office, public trust. Nasa inyong mga kamay yan na dapat niyong paigtingin, higpitan ang inyong pagbantay sa aming mga naglilingkod sa bayan. Okay. Kung yun yung matatandaan, we're asking this question, sabi niyo, sir, mahalagang issue ito no, na dapat pag-usapan. Kasi nabanggit yan noon ni Presidential daughter Sara Duterte kasi naging issue kung dapat bang mag-participate sa debates, and then yung issue on honesty, and she's saying na it's not really supposed to be an election issue. Pero what do you think, Attorney Larry Gadon? Well, ang honesty is not only during election and not only about public servant, but it is a trait that should be practiced all the time, no? Dapat talaga maging honest ang lalo na sa gobyerno, no? And sana hindi na maulit yung lahat ng mga kasinungalingan nung time nila Aquino, nila Cory, yung lahat ng pag-brainwash nila, yung pag-indoctrinate nila sa mga Pilipino na hero si Ninoy, kahit siya isang peke na hero, yung pag-indoctrinate nila, pag-brainwash nila sa mga Pilipino tungkol sa mga Aquino, sa EDSA 1, no? Yung paglalagay nila ng pangalan sa airport, sa mga kalye, sa mga hospital para lang na mapalawak ang pangalan ng Aquino. Lahat ng kasinungalingan ng mga Aquino, ay yan ang dapat na sugpuin sapagkat dahil lang dyan sa kasinungalingan na yan ay nakapag-elect ang mga Pilipino ng isang incompetent at walang laman ng utak na presidente na kagaya ni Noynoy Aquino na dahil lang sa kasinungalingan na bayani yung kanyang mga magulang. At dahil dyan nagkaroon tayo ng DAP, yung Sub-44, yung Malampaya Funds, Dengvaxia, no? Lahat ng sakit ng ulo niyan, lahat ng sakit at problema ng Pilipinas, kagagawa ng mga kasinungalingan ng mga Aquino. Kaya dapat talaga ngayon matuto ng mga tao, huwag na kayo magpaloko.
Punta tayo ngayon kay Leody Nakikita de natin na Guzman. papangiti si Sir Leody. Alam mo, mukhang may punto naman si Sara eh. Dahil mukhang ang pinatutungkulan niya ay yung mga politiko na mga political dynasty. Ang pinatutungkulan niya ay yung mga trapo, no? Yung mga pinatutungkulan niya ay yung mga politiko na ang intention lamang ay magpayaman na magpayaman. Yung kumandidato para magpayaman. Ito yung mga politikong ang ginawa sa mahabang panahon ay pagpapayaman ng sarili at pagpapayaman ng pamilya. At nung milyonaryo na sila, ay naghangad na mas malaki ang kitain at ang paraan nilang nakita ay ang tumakbo sa posisyon. Nangangako ng maganda, nangangako ng langit sa mga butante, ipinangangako ang magandang plataforma, pero para lang kunin ang boto ng mga tao. Kaya kasinungalingan ang lahat ng mga sinasabi nila. Kaya tama si Sara, yung mga politiko ng mga trapo, dynasty, at mga politikong nagpayaman, ang hangad ay magpayaman, mga sinungaling talaga yung mga yan. Pero yung mga leader, mga manggagawa, na mga kumakandidato, ay hindi yan sinungaling. Hindi sinungaling. At mali ang maging sinungaling. At ang gumagawa lang yan, yung mga nagnanakaw sa ating pamahalaan. Yung ang target ay, yung kaba ng bayan ay pagpiestahan. Yan ang mga sinungaling. Okay, so mula sa problema ng dishonesty, isang problema naman ang pupuntahan natin ngayon na halos lahat tayo ay talagang nagrereklamo pagdating sa problema ng traffic. Sabi nga di nila ba? kung sa ibang bansa daw tinatanong, how's the weather? Dito daw sa atin, kamusta ang traffic? Yun daw ang unang-unang sinasabi sa mga bisita. Ang tanong natin and ngayon, we're losing how much? more than 3 billion pesos a day. And if we don't do anything about it, that's gonna be 5 billion a day in a few years. So importanteng itanong natin ngayon sa ating mga kandidato, ang issue na ito, solving the traffic problem in the country has been a campaign promise by a lot of public officials. But year after year, one election after the other, the problem remains. So I think we all agree na malaking problema ito. So this question is for all of our candidates. Let's start with Leody de Guzman. Ano ang dapat gawin? Do you support giving the President emergency powers to solve the EDSA traffic? Baka hindi kay Pangulong Duterte. Siguro sa mga ibang presidente, hindi pa kay Pangulong Duterte kasi delikado. Baka yung emergency power ay kung saan gamitin. Tingin ko ang solusyon sa traffic ay ang gobyerno ay magsumikap na ma-shift yung sistema ng ating transportasyon into ay mass transport ang gamitin. Nakita ko yan sa South Korea, sa Japan, na ang kanilang system ng kanilang transportasyon doon ay puro train. Kaya nagagawa nilang on time yung kanilang mga tao na ma-maximize yung potential ng kanilang mga manggagawa dahil eksakto nilang na-deliver sa kanilang pupuntahan yung kanilang mga mamayan. Pangalawa, siguro kailangan sa Metro Manila ma-discongest. Ibig sabihin ay lumuwag at ang paraan ng pagpapaluwag dyan, tingin ko, ipagbawal na yung pagtatayo ng mga establishmentong malaki dito. I-encourage na dalhin na sa mga probinsya. Tapos, yung sahod ng mga manggagawa talaga, tingin ko makakatulong kung ang sahod ng mga manggagawa sa mga probinsya ay itataas ng katulad ng sa Metro Manila para yung ating mga manggagawa ay doon na sila magtrabaho instead na makipagsiksikan dito sa Metro Manila na nagkokos ng maraming traffic. So ang point niyo, sir, ay hindi talaga yung emergency powers lang just for the President but other measures like yung pag-improve ng public transportation. Tama. Okay, we want to ask si Attorney Larry Gadon, would you support giving the President emergency powers? Hindi kailangan ang emergency powers para ma-solve yung traffic. In fact, I submitted a traffic solution to the Office of the President last year. Meron akong solusyon sa traffic na hindi mo kailangan ng infra. Wala kang gastos. And tomorrow, pwede mo implement. Ang madali lang yan, ganito. Ang klase sa lahat ng universities, gawin mo 4 days a week instead of 5 days a week. Bawat school, tatanggalan mo na isang araw para may day off sila. UST, day off Monday, Tuesday, FEU, Wednesday, UE, ganyan. Madali lang gawin yan eh. Kasi ang MWF na subjects, 1 hour. And then yung TTH, 1 hour and a half. Ay di gawin mo ng 1 hour and a half lahat para 4 days na lang. Bawat araw, libu-libong estudyante ang tatanggalin mo sa kalye. And yung mga commercial establishments, ganito, halimbawa sa BGC, gawin mong 4 na hatiin mo into 4 sectors yan. North, South, East, West. North,
alas 8 ang kanilang pasok. Ang South, gawin nating 9 o'clock. Yung East and West naman, gawin 9:30 at isa 10 o'clock. Libo-libo, hundreds of thousands yan ang hindi sasabay-sabay pumasok. Hindi rin sabay-sabay uuwi. Yan ang solusyon sa traffic. Pero talaga ang totoo niyan, kasalanan ni Cory Aquino kung bakit nagkaroon ng malaking traffic sa atin. Dahil yung 7 routes of LRT, dapat yan ay na-implement na Presidente Marcos yan. Kaya lang pinatigil niya. Kaya sisihin nyo dyan si Cory. Okay, so isa sa mga solusyon ni Attorney Larry Gadon is strategize yung traffic. Merong 4 days lang, pero eskwelahan lang. Bakit kaya hindi kasama ang trabaho? But Pati yung trabaho. Pati trabaho. Okay, we'll go to Attorney Dan Roleda. Ano sa tingin mo ang solusyon? Sa akin, Or are you willing to give emergency powers to the President? No need for that actually. Ang kailangan dito siguro another information campaign sa disiplina. Kasi marami na tayong mga batas na nauukol sa trapiko at sa paggamit ng kalsada, pedestrian. Problema talaga dito enforcement kasi proper enforcement saka yung obedience to the traffic rules will actually improve already the traffic by 20%. No, yan ang pag-aaral. At itong mga disiplina, hindi lang nauukol sa public utilities, pati mga private car owners, pati mga mamamayan na sumasakay. Kasi nakita mo, nasa kalsada sila, they don't follow the pedestrian lane, they don't follow the stoplight, the go signal light. So, ito ang malaking kaguluhan talaga. Kahit ito, we experience this every day. Pag tayo nasa kalsada, talaga ang gulo ng traffic dahil sa disiplina. At ito yung number 1 na dapat natin pagtingin. Para naman ang ating mga traffic aid ay ganahan din, we really have to look also at their salaries. Kasi mababa ang sweldo nito mga traffic enforcers. So sa akin, the immediate solution is the enforcement of traffic rules. Taasan siguro mga fines. You go to other countries, umabot ng $2,000, Hong Kong dollars o 5,000 Singapore dollars, equivalent yan, almost 100,000 pesos. No? Kaya ang dalaki ng multa, kaya natatakot ang mga tao maglabag. At yan talaga ang una nating tutukan kasi madaling gawin because that is discipline. Of course, yung mga buses, public utilities, kailangan talaga disiplina, paggamit ng kalsada. Yung mga provincial terminals, kailangan talaga alisin sa syudad at ilipat na sa tabi para pagpasok sa loob ay puro mga connecting mga transportation services na lang. So, ang sinasabi nyo ay walang kailangang bagong measure, kundi paigtingin lang natin yung existing traffic rules and the penalties. Ano po? Okay, we have another question to all our candidates. Ayan. Women's Month po ngayong March. And ngayong araw wala tayong babaeng candidate. But in the past, we had Samira Gutok and we also had si Agnes Escudero just and it's last not because week. we didn't invite them. Our invitations, we keep on sending them invitations. And we hope that they'll still make it in the future, in the coming weeks. Okay. So alam nyo ba na ang sa buong mundo, actually, ang Pilipinas ay one of the most gender-equal countries in the world. Number 8 globally and number 1 in Asia. So our question is, what measures would you put in place to further improve women's rights in the country? Okay, so let's begin with Dan Roleda. So, yung una kong panukala ay yung Magna Carta for Families. So dito, malaki ang role ng mga nanay, mga kababihan, mga magulang. Ako naniniwala kasi na ang nagpapatibay sa ating sosyedad, lalo na sa mga pamilya, ay yung nanay o ang mga kababaihan. Alam mo, ang history would show na ang stability ng mundo ay parati dahil sa inspirasyon na binibigay ng kababaihan, lalo na sa pagpatibay ng ating mga disiplina, ng mga values. Sila ang ating inasahan na mag-alaga ng mga kabataan. Sila ating inasahan. In fact, most of our teachers also are female. So, ang role talaga ng kababaihan ay mahalaga. Doon sa Magna Family na gagawin ko kasi, maraming programa isasama doon na magpapatibay sa pamilya. Pero isa doon talaga ay yung karapatan ng mga magulang, lalo na mga kababaihan, lalo na kasi ang nanay, they are really the role model of every families. So, kailangan na pagtingin ang kanilang mga karapatan sa pagdisiplina sa mga kabataan, pagpatibay ng pamilya, at yung suporta na bibigay ng ating pamalaan para sa mga kababaihan, at marami tayong dapat gagawin para lalong mas maging maayos ang mga karapatan ng kababaihan. Okay, let's go to Attorney Larry Gadon. What measures do we need to improve women's rights in our country? Actually, ang mga karapatang pambabae ngayon at para sa mga bata ay maganda na. Siguro paigtingin lang ang pag-implement nito. In fact, makikita mo ngayon kahit sa sa police and military, marami na sa kanila mga babae, mga officers, mga officials. Pagka nagpunta ka sa mga opisina, marami dyan ang mga may matataas na posisyon ng mga babae. So, hindi ko masasabi na ang mga babae ngayon ay mas mababa ang tingin. In fact, pantay na sila. In fact, mas
mas nga nabibigyan pa sila ngayon ng karapatan. Kaya wala akong maipupula o wala akong reklamo tungkol sa mga karapatan ng mga babae. You still have 47 seconds. So, with Senator, you're not It's going to complete. push for any legislation? Well, I would probably consult women's group, and I will determine from them what are the bills that are needed to be passed in the Senate. But as of now, I'm satisfied with the laws on women. Okay, Leody de Guzman. Talagang kailangan nating suportahan o kalingahin yung mga kababaihan bilang halos siya ay kapantay ng bilang ng mga kalalakihan. Dapat i-reinforce pa yung kailang mga karapatan at magkaroon ng mga hakbang ang gobyerno para tulungan na mas magkaroon ng kapangyarihan yung ating mga kabaihan at hindi na lang sila parang may mga labi pa ng mga mababang pagtingin doon sa ating mga kababaihan. Ang isang maganda diyan siguro dahil malaki naman ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan natin. Halimbawa yung mga asawa nagkatrabaho, yung babae nasa bahay lang. Tingin ko dapat ma-consider ng gobyerno na bigyan na rin ng sweldo allowance yung mga babaeng nandoon sa bahay na siyang tumutulong at naghahanda sa pagtatrabaho ng kanilang mga asawa. Isang bagay yon. At saka siguro yung hospitalization ng mga nanay na nasa bahay na siya nag-aalaga ng kailang mga anak at nagtitiyak ng ng malusog na panibagong mga manggagawa ay bigyan ng halimbawa, libre na lang sila sa hospitalization para nang sa ganon, hindi na nila problemahin yung pagkakaroon ng pagpapagamot at pagtingin sa kailang kalusugan. Bago yan, Ruth, meron siyang pinapanukalang sweldo para sa mga housewife or allowance para sa mga Hindi na magtatrabaho ng lalaki. ng pamilya. Pag nagkatrabaho ng lalaki. Okay, ihanda niyo po ang inyong mga signboard. Magtatanong naman tayo tungkol sa mga makabagong paraan ng pagkampanya. Ang social media campaigning, I'm sure you're all using this. Lahat ng kandidato gumagamit nito. We don't have clear rules yet on social media campaign spending. Although the COMELEC said it plans to regulate kahit daw yung mga expenses on social media to keep up with the changing times. Our question, answerable by yes or no. Will you declare your social media spending? Dalawang yes, nag-iisip pa si Leody kung magde-declare. Ano ba spending? Hindi. Okay. Will you declare your social media spending? Yung gagastusin mo sa kampanya. Internet. Okay, lahat sila yes ang sagot. You're watching a CNN Philippines special presentation. We're down to our last question after the break. Keep it here with us on CNN Philippines. Welcome back to the program. I'm Ruth Cabal. And I'm Sherry Mercado. You're watching a CNN Philippines special presentation. We're asking questions our fellow Filipinos want answered on the most pressing issues they're faced with today. And we have one final question to our senatorial aspirants. Here's our question. If elected, what would be your priority legislation? We begin with Dan Roleda. Yeah, my priority legislation will be the Magna Carta of Family. Kasi naniniwala ako na dapat nating sagutin ang mga paunahing pangailangan na bawat pamilya na ito'y nauukol sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, desenteng pamamahay at pagkain. At mahalaga dito, ako'y tumatakbo bilang senador upang maglingkod sa bayan ng tapat at ng totoo. Naniniwala kasi ako na dapat natin bigyan ng inspirasyon at ibalik ang paniniwala at pagtitiwala ng ating mamamayan sa pamalaan. Si Dan Roleda po ay tumatakbo pagka-senador upang maglingkod sa bayan to become your public servant. When I become a senator, I become lower than all of you dahil ako po ay nagtatrabaho upang paglingkuran kayong lahat. Mahalaga na maintindihan nating mamamayan na kami tumatakbo dahil gusto namin gawing totoo ang mga mithiin panaginip ng bawat isang Pilipino. Kailangan po namin ang tulong ninyong lahat na tayo magkakaisa na para maging mas matagumpay ang paglilingkod. Public office sa public trust. Kami po ay accountable sa inyo. Gawin niyo po kami totoong naglilingkod sa bayan dahil kami po inyong binabantayan at kami inyong tinutulungan at kami pinagdadasal ninyo. Kami po mga naglilingkod ay kailangan namin ipagpatuloy ang inyong mga adikain sa buhay. At itong aking mga programa tungkol sa pamilya ang bida
ay naniniwala ako na siya magpapatibay ang kapalakas sa bawat pamilyang Pilipino at ito ang dahilan kung ba't tayo nagtatrabaho na mabibigyan ng edukasyon, kalusugan, pagkain, bahay at hanapbuhay ang bawat Pilipino. Kaya ako po si Dan Roleda. God bless you all. Number 56 po sa balota. Attorney Larry Gadon, what would be your priority legislation? Ang priority legislation ay yung mapababa ang presyo ng kuryente. Pagka napababa mo yung presyo ng kuryente, malaki ang matitipid ng mga households, magagamit nila ang matitipid nila sa ibang bagay na kanilang kailangan, kagaya ng pagkain, tuition, education, mga gamot. No? At pagka mas mura ang kuryente, makakapag-attract tayo ng mga investors na makapagpapatayo ng mga planta dito, makakapagbigay ito ng mga trabaho sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya ang hindi ko naman sinasabi na yung mga oligarko na mayroong interest dyan sa kuryente ay aalisan sila ng hanap ng kanilang pinagkakitaan. Ang sinasabi ko lang, hatiin naman, moderate your greed. No? Na sana itong gobyerno ay magkaroon ng sariling pinamamahalaan na sources ng kuryente at yung distribution ay ibalik na sa pangangalaga ng Estado upang mapababa yung kuryente. Kapag yan ang aking unang-unang gagawin. At ang pangalawa kong gagawin ay gusto kong imulat ng tamang political maturity ang mga Pilipino. Burahin na natin yung mga isipan ng mga hero-hero ang Aquino, yung EDSA 1 na yan, dapat kalimutan na yan sapagkat yan ang nagpagulo sa ating bansa. Leo D. Guzman. Ang una kong panukalang batas na gagawin ay yung pagre-regular sa ating mga manggagawa. Dahil bilang tao, ang mga manggagawa natin ay regular ang kailang pangailangan. Sa araw-araw, regular ang pagbayad ng kuryente, ng tubig, ng tuition fee ng kailang mga anak, ng rent sa bahay. Kaya dapat regular. Pangalawa, ay yung ating mga manggagawa ay siyang kinikilala nating tagalikha ng ating kaunlaran ng production. Kaya bilang recognition, dapat bigyan siya ng regular na trabaho para magkaroon siya ng regular na kita. Nang sa ganun, ay regular niyang masustentuhan ang kanyang mga pamilya, ang kanyang anak. At pangalawa, gusto ko na yung ating yung sahod ng mga manggagawa ay maipantay, yung mga ay mapataas. At maipantay yung sahod ng mga manggagawa natin sa probinsya sa sahod ng mga Metro Manila dahil sa mahabang panahon naman ay ganun ang nangyari. At pangatlo, gusto ko na magkaroon ng price control. Dahil ang sahod ng mga manggagawa ay may control. Isang beses lamang pwedeng tumaas sa loob ng isang taon, pero yung presyo ng bilihin ay tumataas every week, every month. Kaya talong-talo yung ating mga manggagawa. Hindi umuunlad ang kailang buhay. Kaya ako ay nag-o-offer ng aking serbisyo sa Senado para sa ating mga manggagawa, para sa ating mga mamayan. Leo D. Guzman po, number 23 sa balota, Michael Jordan. Candidates, thank you very much for participating in today's senatorial forum. See you next week. Here are today's senatorial candidates, Leo D. Guzman, Larry Gadon, and Dan Roleda. Maraming salamat. Ako po si Luz Cabal. Thank you for watching CNN Philippines. I'm Cherry Mercado. Thank you.